Magandang araw! Ang pangalan ko ay Andy. Kumusta kayong lahat? Good day! My name is Andy. How are you? Let's talk about the Filipino language. Wikang Filipino. The Filipino language, the national language of the Philippines, is primarily based on Tagalog, the language spoken in Metro Manila and surrounding regions. It serves as a unifying lingua franca in a country with over 180 languages and dialects, bridging diverse linguistic communities. Filipino incorporates vocabulary and influences from other Philippine languages, as well as Spanish, English, and other foreign languages, reflecting centuries of colonization, trade, and cultural exchange. It is widely used in education, media, government, and everyday communication, making it essential to the Philippines' national identity. Spoken by approximately 110 million people, Filipino is one of the most widely spoken languages in the country. Its traditional script, Baybayin, an ancient pre-colonial writing system, has seen a revival as a symbol of Filipino heritage and cultural pride, often appearing in art, tattoos, and cultural displays. The Philippines is a Southeast Asian archipelago of 7,641 islands, divided into three main regions: Luzon, Visayas, and Mindanao. Known for its stunning natural beauty, rich cultural heritage, and warm, hospitable people, the country is home to approximately 117 million people, making it one of the most populous nations in the world. Famous landmarks include the Banawi Rice Terraces, the pristine beaches of Boracay and Palawan, the chocolate hills of Bohol, and the bustling capital city of Manila. Often called the Pearl of the Orient Seas, the Philippines is celebrated for its vibrant festivals, diverse cuisine, and unique blend of indigenous Malay, Spanish, and American influences. It is also a biodiversity hotspot, home to unique flora and fauna like the tarsier, the Philippine eagle, and the Tubataha Reef. This combination of natural wonders and cultural treasures makes the Philippines a beloved destination and a proud home for Filipinos. The Filipino people, or Filipinos, are a diverse ethnic group comprising over 180 distinct cultures and languages, united by a shared national identity. Known for their warmth, resilience, and strong family ties, Filipinos are a blend of indigenous Malay, Chinese, Spanish, and American influences due to centuries of trade, colonization, and migration. Deeply religious, with the majority being Roman Catholic, Filipinos are celebrated for their hospitality, creativity, and adaptability, traits that have made them globally admired. Descended from Austronesian-speaking migrants who arrived around 4,000 to 5,000 years ago, Filipinos have a history marked by pre-colonial barangay societies, over 300 years of Spanish colonization, and an American period that introduced modern education and infrastructure. Despite foreign rule, Filipinos have maintained a strong sense of identity rooted in indigenous traditions, family-oriented values, and cultural practices. Today, they thrive as a vibrant and globally connected community. Filipino culture is a vibrant mix of indigenous traditions and foreign influences, shaped by centuries of Malay, Chinese, Spanish, and American interactions. It is characterized by strong family values, religious devotion, and a love for festivities like the Sinulog, Ati-Atihan, and Pahiyas. Filipino culture is expressed through rich arts including traditional dances like tinikling, music such as kundiman, and cuisine like adobo, sinigang, and lechon. Central to Filipino culture is the spirit of bayanihan, where communities come together to help one another, often seen in acts like moving a neighbor's house or rebuilding after a disaster. The tradition of harana or serenading reflects the romantic and poetic side of Filipinos, while pagmamano, a gesture of respect, symbolizes humility and seeking blessings from elders. Despite modernization, Filipinos preserve a profound bond with their heritage, creating a culture that uniquely merges traditional and modern elements, allowing age-old practices to flourish even as they coexist with contemporary influences. In the next part, let's listen to the beautiful sounds of their language. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Greetings and phrases. Maligayang pagdating. Musta? Kumusta po? Magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang hapon. Magandang gabi. Kumusta ka? Mabuti naman. Ikaw? Ang tagal na nating hindi nagkita. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Andy. Taga saan ka? Taga Maynila ako. Kinagagala kitang makilala. Nagsasalita ka ba ng Filipino? Oo. Opo. Hindi. Salamat. Walang anuman. Mahal kita. Iniibig kita. Naiintindihan ko. Hindi ko naiintindihan. Paumanhin. Patawad. Pasensya na. Pakiusap. Mabuhay. Vocabulary. Ako, ikaw, siya or siya, ito, kami, tayo, kayo, sila, ito, iyan, dito, doon, ama, ina, lolo, lola, kuya, ate, kapatid, anak, tao, lalaki, babae, kaibigan, guro, mag-aaral, mata, tainga, ilong, bibig, ngipin, ulo, buhok, mukha, kamay, paa, aso, pusa, baboy, baka, tupa, kabayo, daga, manok, ibon, isda, bulaklak, damo, puno, dahon, prutas, bunga, pula, asul, bughaw, dilaw, berde, luntian, puti, itim, pangalan, araw, gabi, taon, araw, buwan, mga bituin, apoy, tubig, hangin, lupa, langit, dagat, bundok, gubat, kaliwa, kanan, gitna, at, kung, dahil, luma, bago, bata. The Parable of the Prodigal Son. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, "Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko." Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minanan niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga-roon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, "Sa amin kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo." Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya. "Madali, dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan ninyo ng singsing ang daliri niya at suotan ninyo ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo. Magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita." Kaya nagsimula silang magdiwang. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong mayroon sa bahay?" Sumagot ang utusan,
Dumating ang kapatid nyo kaya ipinakatay ng inyong ama ang pinatabang baka upang ihanda. Dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasama ang mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, ipinagpatay nyo pa ng pinatabang baka." Sumagot ang ama, "Anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita."